Welcome back sa Pinoy MD at i-welcome na rin po nating muli ang ating dermatologist ng bayan na si Dr. Jean Marquez. Eto na, Doktora, ang mga pinadalang mga questions ng ating mga suki, no? Pagdating naman syempre sa pangangalaga sa kanilang kalusugan. And for our first question, eto na, nagka-second degree burns daw siya, Doktora, noong New Year. Ipinatingin naman daw ng ating kapuso sa doktor, pero makalipas lamang ang isang linggo, naging sobrang dry na raw ito. Ang tanong niya, posible pa kayang bumalik sa dati yung kanyang balat? Ang tanong na yan mula kay Bonnie Villarante. Alright, yung mga second degree na yan, actually yan yung burns na dun sa tinatawag na dermal layer o dun sa pangalawang layer ng ating skin. Medyo mas malalim na yan kasi una epidermis tapos dermis, no? At ang itsura niyan usually ay nagbe-blister, no? Nagtutubig, no? Kapag yan naghilom, actually, it can leave some hyperpigmentation o pangingitim, or it can leave sometimes yung mga contractures or parang yung mga scars, no, na medyo lukot-lukot, or it can leave a hypertrophic scar or keloid kapag ito'y mas malalim, no. So depende yan actually sa lalim ng sunog at sa severity ng sunog na tinatawag. We have to know kung ano itsura ng scar. Kapag ito'y pangingitim lang, pwede pa natin yung paputiin, no? Pero kapag ito'y mga contractures or kapag ito'y mga hypertrophic scar, pwede natin yung i-improve pero hindi na yan babalik ng kagaya sa isang normal skin, no? So, kung yun naman yung mga pigmentations lang or pamumula, pwede yung ma-improve. Sa ngayon, actually, marami ng lasers, marami ng mga treatments ang pwedeng magawa, marami ng pamahid ang pwedeng magawa to improve the appearance of scar. And usually, it's a combination treatment. Kino-combine niya ng laser together with mga growth factors or PRP or exosomes, pinapahid, no? Or sometimes naman yung tinatawag niyang microneedling kapag ito yung mga tinatawag na mga contractures or mga hypertrophic scars, doon na pumapasok yung mga lasers. For mga pigmentations, pwedeng mga pamahid, may mga whiteners, and may mga whitening lasers din. And for our second question, mula naman kay April Jane Lagitaw, ano raw kaya ang pinagmumulan, Doktora, ng pigsa na tumubo at pabalik-balik, ha? Ano daw ang pwedeng gawin para magamot daw yan? Alright, kung recurrent na yung pigsa mo, April, no, kailangan mong alamin, meron pa bang iba sa kasamahan nyo sa bahay na meron ring pigsa? Kasi baka mamaya, pagaling na yun sa'yo, tapos mahahawa ka na naman, no? So, kung kaya't pabalik-balik. Pangalawa, it could be because bagsak ang iyong immune system, no? So, kung bagsak ang iyong immune system, hindi maganda ang paghilom mo sa any other infection, no? Pangatlo, pwede rin kasing insufficient pa ang paggagamot sa'yo. Hindi ka pa nagagamot ng tama, no? Or kung ikaw man ay nagamot na, nabigyan ng mga antibiotics, baka naman meron kang resistance, no? Dito sa mga gamot na ito, no? Hindi na sa'yo tumatalab ito. Yan yung tinatawag na MRSA o methicillin-resistant Staphylococcus aureus, no? Kasi ang usually, yung mga nagkukos ng pigsa na yan is a Staph aureus bacteria. And some of it, lalo na yung ulit-ulit na, yan yung tinatawag na posibleng MRSA, no? So, yung mga MRSA, they're resistant to a particular kind of antibiotic like methicillin and yung mga beta-lactams na tinatawag. So, baka kailangan pumunta ka na sa doktor para talagang masuri ka at mabigyan ka ng ibang klase ng antibiotic. And of course, kailangan din ng proper hygiene, no? Kasi baka mamaya, nag-share din kayo ng mga personal belongings, yung mga unan yung mga damit, no? Mga towels, nag-share kayo, no? So, proper hygiene din is very important. Eto na, next question, Doktora. Ano raw kaya ang dahilan ng dark spots sa lips, ha? O labi? Mula yan kay Mohana Lay Salvador Gaco. Mojana, alam mo yung dark spots sa labi, minsan ay genetic, no? Yung ibang tao talagang mas maitim yung kanilang labi. And of course, it also depends on the race, di ba? Minsan may mga ibang lahi na mas talagang mas darker yung kanilang lips, no? Pangalawa, it could be also because of your cosmetic products, no? Baka you're using mga lipstick that have yung mga nakaka-dry na mga properties like yung mga too much alcohol content or yung mga fragrance, no? Or yung mga sometimes you're reacting to the color or the dye of the lipstick, no? Lalo na yung mga tinatawag na long-wearing lipstick, no? So, masyado siyang nakaka-dry ng lips and it can later on cause darkening of the lips, no? Ang isa pa, no, pwede rin namang baka may iniinom kang mga gamot, no? Kadalasan, alam mo yung mga binibigay sa mga
acne medications like yung mga doxycycline, no, mga tetracycline. This can actually make you more prone to photosensitivity or to the effects of the sun, and it can darken your lips, no? And of course, may mga medical conditions that can actually darken the lips, like iron deficiency anemia, no? Pwede yan, no? Or mga diabetes, or alam mo ba kung ano pa? Baka naman smoker ka. Yun ang pinakamadalas, no? So if you're a smoker, naturally, no, magpipigment yung mga lips mo because of the mga chemicals from the tobacco, no? So, alamin natin what is causing it. At paano nga ba ito gagamutin? Well, pwede natin gawin yan ay may mga pigment lasers na tinatawag. Kung hindi ka maka-afford ng pigment lasers, well, i-moisturize mo muna yung lips, no? I-moisturize mo at i-sunscreen mo rin. I-assess mo rin yung skincare mo. Kasi baka mamaya yung mga skincare mo is too drying on the face, no? Kung nakaka-dry ito ng face, mas more ang mga lips magda-dry kaagad. And lastly, ano raw kaya doktora ang magagawa niya sa tagyawat na nagmula sa kanyang mukha, aba kumalat sa kanyang leeg from May kompletado? May baka naman improperly treated ka, hindi enough yung mga pamahid mo, no? Baka mamaya ganun lang naman kasimple. Or baka naman mamaya meron ka mga hormonal problems, meron kang PCOS, no? Meron kang polycystic ovarian syndrome, no? So, dapat magpatingin ka sa OB kung ikay tumataba, nangingitim yung mga leeg mo, no? Nagkakaroon ng mga bigote, yan ang mga other symptoms or PCOS aside from acne, no? Or baka naman mamaya, kinukutkot mo, no? At hindi tama rin ang iyong mga medication. There's so many causes actually ng pimple. And of course, mga foods that can be inflammatory, no? Dairy, sweets, baka mahilig ka sa mga milkshakes, milk tea, no? So, marami actually posibleng nagkukos ng paglala at pagdami ng iyong acne. So, better yet, go to a dermatologist para talagang mabigyan ka na ng tamang talagang gamot para sa iyo. Thank you, Dr. Jean, as always, sa pagsagot at paggabay sa ating mga tanong mula naman sa ating mga kapuso, ano? At syempre, yung ating mga manonood dyan, naku, keep your questions coming dahil syempre, sa ating pong mga susunod na episodes, baka yan na ang ating mabasa. Kaya naman, ngayon pa lang, stay tuned sa Pinoy MD.